Madyong hapon sa tanan, sugo sa madyong pamatasan, sa tudyo ug tinguha, mga bulanon ba mo diha? Dah, Bisaya man din akong dah. Okay, one verse, Psalm 55. May gali na ako'y nakopya dire. Ginhawa sa kudako. Brad Mark, wa magkurog diri ganina, Brad? Kurog man karon. Okay, Psalms 55, verse 22. Nana mo niya? Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Ang title sa atong mensahe karon, Good News for the Burden Believers. Kay mag-ampot sa ta, buhi ug dalaygon na mga Diyos. Salamat ning kahaponon. Salamat Lord sa kay gayonan nga kami karon magakatigom aron o Lord sa pagtuon sa imong pulong. Lord, akong pagampo ning kahaponon niya ikaw gayud magadumala kanamo. Mag-abri sa among kasing-kasing hunang-unag sa labutan. Kini Ginoo andam sa pagdawat sa imong pulong o Lord labaw sa tanan ikaw gamit kanako nini akong baba, maghatag mensahe, maghatag pulong sa akong baba. Lord, sayod ikaw nga sa akong kaugalingon lang wala gid koy arang mahimo. Apan Lord, himo nga galamito ning hapunon, o Lord, kung doon na may mga lama sa mong kasing-kasing, ning kahaponon, ikaw magalimpyo kanamo aron mahimo kay mong takos sa pagdawat sa imong pulong. Akong giampo, Lord, ang gahom, nga magpataliwala kanamo, gikan sa pulpito, o sa tagsa-tagsa ka mga lingkuranan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, atong basahon sa Bisaya. Kay nindot gining Bisaya. Ang Bisaya nagaingon, itugyan ang imong lulan nganha sa Ginoo, ug siya muamuma kanimo, siya dili gayud motugot nga ang mga matarong matarog. So ang pulong nga gigamit sa Bisaya nga pinulungan diri, ang termino nga yang gigamit lulan. No? Kining pulunga labi na sa atong mga batanon murag ang pagsabot ani sa batanon murag maduol ang unlan. No? O muamuma. So, muamuma. So, para sa mga batanon karon maglisod pagsabot ani. Kay lahi man gyud ang kuan gyud karon ang mga batanon sa atong panahon. Sa unang panahon sa kitabang panahon mga eskwela ta inig gikan ta sa eskwelahan niya, naagali tayo madunggan nga in English. Ato nang timanan, magdagandagan, tagabot sa ato, mutana ta itong mama. Maunsa gali in English, anang kuhan mga kanama. Unya, atong mga mama, maningkamot, ug tudlo, mauna in English dong, mauna in English day. So, pero karon bali na. Abi niyo kung sa'yo nakabali, ang mga batanon karon, mga bata karon, inig-uli sa ato, makadungog na silang Bisaya dito sa eskwelahan, inig-uli sa ato, mangutana og unsay ipasabot ana pulunga. No? Kay di na kasabot og Bisaya. No? Labi na kanang numero. Mingog 1,499 centavos og 99 og 32 centavos. Wala maglisod na itong mga batanon na. Maglisod og sabot og ihap og binisaya. 3, kanang 1, 2, 3, di man na binisaya day. Kinatsila man na. Kaya ang binisaya na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Napog 1, napunog 2. Kung mag-ihap kag 2, 4, 6, unsa to pag ihap sa kumama? Sa ruhan, 4, 6, 7, 8. Oh.
Mo na yung mga Bisaya, pero ang mga batanon karon lahi sa atong panahon. Kay ang ilang masabtan ang in English. Kini ako mga anak, labi na ni si Joyce. Timan-an niya paunsa day ipasabot anang kuan pa. Oh, nya matagbaw po tag Binisaya, may kay Bulanon ng amahan. So lahi karon, no? So unsa to title sa atong mensahe? Good news for the burdened believers. So nakaibaw naman ta kung sa ning pasabot anang burden. So gibugaton. So kung ari ta sa Bisaya, ingon ako ganina nga lulan. Lulan o gibugaton o unsa pa lain? Ang common ginato nga gigamit problema o sa pilayan niya, kagulanan, lahipod. O mo na, worries. So, niya problema, o iningliso na po nimo problem na po. So, dili na po siya burden. So, pero, bisag kung saan na to, makasabot rin kita no? So, sa matag-usa na to, sa atong pagkinabuhi, aning kalibutan na, bata man, tigulang, matod pa sa batanon, yun siya, bata man, tigulang, tambok, ug maniwang, way ngipon, ug way bagang. Kitang tanan, doon natay nagkalain-laing mga lulan nga gihambin. O mga burdens nga gihambin. So, ang mga bata, doon na sila mga kabalaka nga gihambin. Ako na inumduman sa bata pa ko. Wa man kong magproblema o ganang pagkaon kay gisuplayan man ta sa atong ginikanan. Pero ako na hinumduman nga akong problema sa bata pa ko, ug unsaon ka og tulion ako? Magproblema gid ko ini kagabi. Kasakit ka na tulion ta no? No? Kinsa may pisot diri be? No? Di ba na bad words ng pisot good? No? So mao gina so pasabot na nga bisag unsaon naagid tay mga burdens, naagid tay mga kabalaka. So ang mga young people, doon na saan sila yung mga kabalaka. Ang uban ani, nako'y burdens karon. Nay nanguyab nako, unya gusto na kong musugot. Saon man ginani pagsugot oy? Naapoy mga laki po, na ako'y gikaibgan, pero unsaon man po pagpanguyab oy? So nagkalain-lain, no, ang mga adult, itang mga hamtong na, lahit na sa tagproblema. Labi na ka ng nanay gigatas. Ka. Kinsa may nay bata diri gatas, ikaw brad Eugene na. Alanganin na brad. 8 months na lang unya magbuntis 9 months. So maabsa na si ila og katapos sa kalibutan. Alanganin na. 8 months na lang gud. So kaning mga naay gigatas pagka problema. Musugot na lang og way bugas basta musugot na makapalit la di kapalit og bugas basta makapalit la gatas. Ako kana akong upat ka buok puros mong ginagigatas. Basta lagi kay mao gito hinungdan yan ninipis niya kung buok. Akong gihimo no. Ang basiyo ni Juboy sa East 26 katong dagko nga basiyo akong gihimo nga barbel. Og wa mi nasunugan buhi pa si Juboy nakaalsa pa ato nga barbel. Nya ang akong gihulman nato is 26 nya wa ginako tangtanga ang lata. May itong mag-alsa siya ba kini mo nakapadako sa akong lawas. Bitaw naapa ug wa to masunog. Ug wa mi masunugi. Naapa hantud si Juboy. Nakaalsa pa. So nagkalain-lain ng mga burdens. So doon ako'y tulo ka mga burdens nga atong hisgutan nga common kay nato nga madunggan una kining gitawag nga physical burdens. Wa man gid siguro masakit nga di mabalaka. No, wa man gid siguro masakit nga di ka mahadlok, di ka makuyawan. Kaya ako nakasuway man jud ko. Ako mabalaka atong time nga mamatay ko. Kay bawa man ko nga bisan pag
Di ko mamatay atong atay, mamatay ra manggihapon ko sa umabot nga mga adlaw. Pero akong gikabalakan kay ako mga bata, gagmay pa man to. High school pa si Juboy, high school pa si Simi. Nya bata pagid akong asawa atong time. Sa bagay, maminyo pa to siya. Pero nabalaka lang gyapon ko. Wa ko mabalaka nga maminyo siya. Akong gipagkabalakan, basin pagdili panggaon sama sa kong pagpangga. Oh. Balaka lang gyapon. No? Wala kitang mga bana, labi na gid atong time, wa pa ko'y pensyon na to. May nang mamatay ta, nga binla na itong pensyon na itong asawa, aron dili daog-daogo ni pari. Makasukul ba? Sige, sige. Kulataha ko. Pensyonado ba ako? Pensyon gikan sa kong bana. Oh. At itong time, wa pa man. Muna nihanyo ko sa Ginoo nga paritayra sa ko, Lord. Kaya bahalag mamatay ko, mabinlan ko ni siya, arong dili tao ni daog-daogon sa akong kumpari. Ano, makasukol ba? Nakita mga bana, ay, gimog. Patugag-tugag kamatay. Huwag di mamabinlan ni nagpensyon na yun. Tanaw rin si Lorna ni Bernabe, oh. Di mabinlan ng pensyon ni mga asawa. Kaya daog-daogon na. Oh, masipyat na, sikara na. Tuga-tuga, mga minyo na ko, matay nahimo itong imong bana. Pero binli, di ba panggaon na sila? Ayo, biyaan. Para adugnan po na ito asawa ba? So, physical burdens. So, wagid, usbo na ko, wagid tao nga magsakit, kadili mabalaka. Si pastor karon nakahibaw ko nga naagid na siya kabalaka. Labi na gid nga pastor siya. Labi na nga ang ministry. So, muna nga, pagsaka na ko dito, ingon tanong, ano siya problema, pastor? Kidney stone ba? Okay na pastor. Okay na kidney stone. Kaya ang naitabuan na, doon nalay, bato ni sud sa kidney. Ang problema, ngano ng bato, nga para maunta na suba, adto man napunta sa kidney. Mao na problema sa doktor karon kung sa pagtambal ana. Bitaw, ang grabe gyud og kanang kidney injury na o kidney disease na. Kay damage sa man imong kidney ana. Mo ni nahitabo nako nga kidney ang akong suliran. Pero lahutay lang gyapon ay maka-retire pa lagi ni, mabinlan pa lagi ka. So asa naman ta? Physical burdens. So kay kung naagog ka aning gitawag nga physical burdens, mo complicate na ni. No? Mura nig na kay problema ba sa kidney ba? Mo complicate imuhang sugar, mutaas imong sugar, mutaas imong uric, no? Mutaas imong unsa pa niya BP. Kay ang kidney mo may naglimpyo sa imuhang dugo. So naa sa kay physical burden, magkasakit gali ka, mo complicate sa ni sa financial burdens. No? Kaya nga naman, hayahay man ito po ang hospital. Aircon ko na. Nindot man na po yan ang hospital. Aircon, pero ang problema niya, ang bayad naman sa sugikan sa, imbis magkasakit ka, no? Magkasakit ka sa imong lawas, magkasakit pag ka sa bulsa. Muna natay gitawag financial burdens. No? Una, physical burdens. Sunod, ni-complicate sa financial burdens. Nya ikatulon, doon natay gitawag nga fearful burdens. Naatay kahadlukan, oy. Mahadlok tang mamatay, oy. No? Bisan gali, kanang tiguang na kay mahadlok gyapon matay na bitaw ko ugangan magsige usahay ka nang nasa siguro na si bation ay kanusa pa ko kuhaon sa Ginoo unyang magkasakit magpapalit man lagi og tambal padlok na gyapon mamatay so pareha na ko na sige ingon nga kitang tanan mga Kristohanon padung nanta sa langit pero mangutan na to kinsay gusto mo na wa gyapon. Nindot at yung padulungan, langit. Pero why gusto mo una eh?
No? Kay ang kamatayon sad para nato mga Kristohanon, muna ingon siya pusulpol nga mao ang pagdaog. No? Kadaugan tungod kay mubiya ka sa imong lawas, pero makikita ka sa atong Ginoo. For me to live is Christ, and to die is gain. Kadaugan ang kamatayon. So, sa Matthew 11:28 to 30, Jesus invites the burden to come to Him. Ato masahon. Di man day lagi na. Ari ko sa Bisaya. Ito na nangatagak na. Mateo 11:28. Okay. Mao man lagi di na. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. 29, brad. Palihog. Take my yoke upon you and learn to me, for I am meek and lowly in heart, and shall find rest unto your soul. So, Jesus invites to the burden to come to Him, those who are carrying heavy burdens. Number 2, those who are weary carrying their burdens. So, nganong mabalaka pa man ta? No? Nga siya nga si Kristo, nga maoy nag-aghat kanato, nga kanang imong mga gipasan diha, kanang imong mga gibugaton diha, kanang imong mga problema diha, dadana diri nako. No? Ihatag na diri nako. Kung unsay imong gikagulan diha, diri ihatag din ako unsa may problema. Ngano man nga mag-uol pa man ta. Tungod kay wa nato gihatag, no? Tungod kay wa nato gihatag. So there is a good news for burden believers. So mo naton title, Good News for Burden Believers. Number 1. What can you do with your burden? What can you do with your burden? Naara ang tubag diha sa atong gibasa. Cast thy burden upon the Lord. No? Atong basahon balik. Cast thy burden upon the Lord. So, what can you do about your burden? So, number, cast your burden upon the Lord. Kinsa man ni nga atong tunulan o atong hatagan, atong sandigan, atong tunulan sa atong mga burden. It is Jesus who carried our sins to the cross. And it is Jesus who cares for you and me. In 1 Peter 5, verse number 7. 1 Peter 5:7, palihog. Casting all your care upon Him, for He careth for you. No? So ngano man nga mabalaka pa man yun, no? Nga siya man si Kristo, nga mao ang nag-ingon nga dada ang inyong mga burden rin ako. Pero kalikayan bagunin nato, no? Kinsay nakasuway nagproblema diha. Di ba di giga makaingon nga di ka kuyawan. No? Labi na ka ng Judith na. Ning-abot na si Judith, nga balaka juga eh. Usay kinang natay problema, labi na kita mga veterano ng mga Kristohanon, mga idara na. Bahala ng Ginoo na eh. Ikaw na'y bahala na ron, pero tanawa.
inig, gamay na ng oras na bilin, gamay na ng adlaw gabilin. Premium. Matarantar kaya po noy. Malisang kaya po, mahadlok kaya po, kitungod kay tao na mangutagod. Naamantaan nga itong pagbati. Pagbati na ito nga, kamaong mahadlok. Kamaong mataranta. Kamaong malisang. Di ginagalikaya na to. So, number 2. Number 1, what can you do with your burdens? Cast thy burden upon the Lord. Number 2, what will God do with your burden? God takes our burden and sustain us by His grace. He takes our burden of sin. 2 Corinthians 5:21. Atong basahon ang 2 Corinthians 5:21. Kay siya mihimo na kaniya nga sala alang kanato. Kinsa wala makaila og sala. Kinsa wala makaila og sala. Nakahibaw ta nga si Kristo namatay sa tungod sa sala. Ang katong kamatayon ni Ginoong Hesukristo dito sa cross, usa to siya ka makauwaw nga kamatayon. No? Og sa ato pa to nga time karon mao to ang lethal injection. Mao to iksigaray. No? Makauwaw to nga klase nga kamatayon pero si Kristo namatay nga way sala. No? Apan namatay siya nga way sala tungod kay kita ang nakasala. No? At kita unta to mao ang mamatay sa sala. Kita unta tong angay ay lansang sa cross. Apan si Kristo mao'y nagpalangsang alang kanato. So kung nahimo ni Kristo ang pagtangtang sa atong dakong burden unta, unay pinakadakong burden nato nga mao ang kapasayloan sa atong mga sala unsa paghanang atong gikabalakan karon kagamay ra siguro para na niya. Kung nabalaka ta may tungod sa atong panglawas. Hinumduman nato nga ang Ginoo mo'y nagbuhat sa atong lawas. No? Ang pag-repair pagkay dili mahimo. Kanang mga mekaniko kung kamao na gay na siya ng overhaul, sayon na kay niya pag-troubleshoot. Kay nakahibaw man siya unsay function kada pisa. Inga na sad, kay sing ang ato mang Ginoo mo'y nagbuhat sa atong lawas, dili lisod para niya ang pag-ayo sa atong balatian nga gimuoy. No, dili lisod niya bisag unsa pa ng klasiha nga problema sa atong lawas kun tuat ni salig sa atong Ginoo nga mo'y nagbuhat ini, dili na lisod no? Problema tag pinansyal, dili na lisod para sa Ginoo kay siya may tag-iya sa tanang butang aning kalibutan na. No? Nabuhat magali niya ang kalibutan. Ang kana pang atong gipangayo nga pila ray kantidad. No? Problema tag sa may tungod sa kahadlok. Ang atong Ginoo magbalantay, no? Pwede niyang badlungon ang tanang dautan aning kalibutan na. Tuod kay siya gamhanan. No? He takes our number 2, He takes our burden of sorrow. Isaiah 53 and verse number 4. Akong basahon sa Bisaya. Malibat manong ko na akong antihos, di ba kakutuniyon nga libat? Isaiah 53 verse number 4, sa siguro siya mipasan sa atong kasubanan ug midala sa atong mga kagulanan. Ang mga kasubanan kita unta ang pinakasubo, pinakamagulanon ug wala patagiluwas ni Ginoong Hesukristo. No? Kay adto unta ta ang atong padulngan imperno unta, no? Okay. Mura magdini ka abot alas 3.
Nagmatod pa ni Brad Bernabe, atong balik-balikon. Unsa tayo first point? What can you do with your burden? Cast thy burden upon the Lord. Number 2, what will God do with your burden? Number 3, God takes our burden and gives us blessings. Muna'y pinakanindot nato nga una-unaon. Iyang tangtangon ang atong mga problema, iyang gitangtang ang atong mga kagulanan, mga kasakitan aning kalibutana, ug iya kitang hatagan og panalangin. Ngano man? Tungod kay nasa verse 22, He will never suffer the righteous to be moved. Dili gusto ang Ginoo, dili gusto ang Dios nga ang mga matarong matarog. No? Kanang pulong lang nga tarog. So yun, kaningon siya, dili siya gusto nga ang matarong matarog, tarog lang gali. Dili na siya gusto. No? So pasabot niya, gusto niya nga magpabilin kitang ligon. Hikapan ni lansa nga kanang may pagkapansa kung di matarog, di maglisod kagibot. No? Pero gakango gali na, dali ragi na siya maibot. No? Muna nga, ingon ang Biblia, He will never suffer the righteous to be moved. Aron kita nga magpabilin diha sa atong gibarugan. No? Una nga, naaman to tay problema aning kalibutana, dili magina nato kalikayan nga naatay problema aning kalibutana kaysa gikaingon nako matag ang sa tao aning kalibutana gikan sa bata hantod sa mga idarana dunag gihambin nga mga problema mo bitaw ng drama nagingon kini ang akong suliran. Ingon si Doktora Lourdes Libres Rosaroso nga sa diha nga nataw kita nining kalibutana, gikaluhaan natang daan sa atong mga suliran. No? Naran dramaturga sa una eh. Sa ato pa nga, dili kita kalikay nining mga pagdagmal aning kalibutana. No? Kabahin gina sa atong pagkinabuhi. Ang importante, nga magpabilin ta sa Ginoo. Kay dunay saad ang Ginoo nga dili siya gusto nga ikaw matarog ka sa mga problema. Dili gusto ang Ginoo nga mapukan ka sa mga problema. Usahay magproblema ta sa atong pinansyal. Usahay mahimo na tong rason nga ang pinansyal nga mubiya ta sa pag-alagad sa Ginoo. No? Usahay ang atong lawas mahimo na tong katarungan nga di ta mo alagad sa mahimo na tong rason nga di ta mo alagad sa Ginoo kay na ako'y gibati sa akong lawas. No? Tanan nga mga problema usay mahimo na tong rason. No? Labi na kita mga trabante. Ako trabante mo ko 33 na katuig pero wa ko makarason sa akong trabahoan nga di sa ko mo duty tibok semana kay musimba ko. Pero sayo na itong mga trabante pagrason nga di sa ako musimba kay duty ko. No? Kinahanglan atong i-balance. Muna giingon ni Manny Pacquiao nga kinahanglan tag time management. Nakahibaw ta nga kung manarbaho ta gibayran ang atong oras, gibayran atong adlaw ngadto sa atong kumpanya. Pero hinumduma na to, nga doon na po tayo obligasyon sa Ginoo. Doon ay adlaw po nga gipangayo sa Ginoo na to. Una nga, kinahanglan sa iyang adlaw, kinahanglan maningkamot sa ta. No? Una, mag-antos ta, bisag gaduka ta, kanang duty in panggabi idri, kita ka call center. Nga na sa ko. Kay kung di pa ako'y gabarog diri, gaduka sa ko diha. Una nga, kamo dihang gaduka, suway, magbaylo ta, di mamuha na yun ang duka. Kamu diri, ako diha. O bitaw nang di ko mo forward. Kay mahadlok ko makatuog ko diri. Kaya nga no,
Duty man ko gabi eh. Wa man ko'y katog. Mo na magduka-duka ko. Bintag di ako makatog. Kay si pastor may makakita. Kay dire, klaro kay na dihang gaduka, oh. Bisan pag dili ta mo tutukan, klaro na ko kinsay gaduka. Pero ang tambala na, ikaw dire. Mawa giduka gipaningot magay ko. Pero kini singuta dili ni tungod sa duka. Sa kahadlok. Na napay gaduka da. Kay munaog ko ikaw dire. Bitaw? So, mo na yung mensahe na to. No? Nagkalain-lain, tag-burden sa itong mga kinabuhi. Doon ay physical burdens. Kamo siguro mga batanon, wapa mo kasi nati nini. Kami mga tigulang na, mga idara na. At itong naging simana, nag-istorya may pastor, kay parihaman may nga, kuhan, nag-insomnia. Ako siyang gingnan, pastor, basig kini atong edad ba, mo ni tinggawas. Yung siya, but ako siyang gingnan, basig makalabnguno ni na to, pastor. Yung siya, may untang makalabang tapad, di ba ka tamalumos? So, mo edad na gali mo 50, makasabot na mo ng mga tiguang. Sugod na nag 40 kapin. Kamo mga batanon, sige. Makasabot na mo nganong gusto unta mo mimukaog litson pero di na mi makakaon. Daghan ako classmate karon. Si Sister Esther, si Pastor, murag padong na to. So, wala problema. Daghan nami. Si Joyce, nagtakutak, niliwat-liwat ba kanina ako o tinuyo ng gini niya. So, ikadwa, doon natin kitawag nga financial burdens. No. Ikatudo, doon natin fearful burdens. Atong mga anak, madugay lang galing uli, mabalaka na ta, mahadlok na ta. No? Sa una, ang akong kamagwangan sa pagsugod ginyag college, ako dahil siyang giordira ni Bernabe o kato bitaw suga nga mangurinti. Kaya ako una-una, musakay ra ba ng jeep, unyag, naitulisan ba? Duti na yun. Pero depende, kita maginikanan ba? Depende rin na sa pag-anad na to. Kaya magsigi, tag-ugtas o kahadlok. O sige, tag-ugtas o kahadlok, mawadaan tagsalig sa itong anak. Mahadlok ta o mulakaw atong anak. Bisag mo pa'y pagikan, tawagan din, asa ka. Asa ka, wapag kay kaabot sa akong padulngan. No? Di ta makakaton og salig sa itong anak. Pero kadugayan na, lain na pag sinanghiran ni atong mga batanon karon. Kay, muingon nga, imbis mo adto kog Manila, muingon na nga, di ako sa Manila. Sa atong panahon na nagsuko man ta, di naman na sanghid. Ang sanghid gali, pwede katugtan, pwede dili. Kanay nga na, nga di ako sa Manila, pahibaw na na. Ug asa siya subayon, in kaso. No, pahibaw na lang na ba nga, ari ko subaya sa Manila, in kaso din ako kauli. So, mo naman na, nga na naman ginauso karon. So, ingon ana, mo na naka-burden sa atong pagkinabuhi aning kalibutan na. Pero ato hinumduman, nga doon natay Ginoo, nga nag-auhag na to, nga isangon ninyo ang inyong lulan diri kanako. Sa imong problema niya, financial diri, sulti, ari nako. Problema ka sa imong lawas, diri, ari nako. Kay bawo kumuayo ana. Kay ako'y nagbuhat na imong lawas. Kahadlok, ako ang magbalantay. Kay dili gusto ang atong Dios nga kita ngayang anak sa to mamove matarog. Gusto niyang magpabilin ta sa iyang sabakan. Magampo ta